Isa pong malaking kumpirmasyon ang lumabas kung saan malinaw na makikinabang sa XRP sa live digital asset trials na ginagawa ng Swift. Ayon po sa isang researcher na kilala bilang si Smoke, parehong sa XRP at si H-Bar ang direktang makakakuha ng benepisyo mula sa project na ito. Ang kumpirmasyong ito ay base po sa isang dokumento mula sa Vanner Assets na nagsasabing kasama ang dalawang asset na ito sa mga posibleng makinabang sa transition ng Swift patungo sa ISO 20022. Kaya para sa market, ang balitang ito ay nagbibigay po ng dagdag na kredibilidad kay XRP dahil pinapakita na ang kanyang technology ay posibleng maging mahalagang bahagi ng global financial system. Maaari po itong magdulot ng mas mataas na demand at posibleng pag-angat ng presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang ginagawa ng Swift sa digital assets? Pero check po muna natin yung post dito ni Smoke. Ayan, sabi niya rito, yan si Smoke ay meron po siyang 63.8k na bilang ng mga followers. Yan, isa po siyang kilalang XRP community member. Sabi niya rito, confirmed XRP and HBAR will directly benefit from Swift live digital asset trials plus ongoing transition to ISO 222. Documented. Yan, pinakita po niya rito yung documents. Ayan, mula po sa Vanner Assets. At saka hinighlight po niya yung, yung mga information dito na may kaugnayan dito. Ayan. This development could also benefit crypto-related payment networks such as XRP and HBAR, known for fast, low-cost transfers. Yan po yung pinakamatindi dito. Yan ang pinakamatindi po rito sa document na ibinahagi rito ni Smoke. Ayan, XRP and HBAR. Ngayon, ang Swift po ay matagal na kasing gumagawa ng hakbang para i-connecta ang kanyang network na binubuo ng mahigit 11,500 financial institutions sa mga blockchain-based assets tulad ng stablecoins, tokenized currencies, at saka central bank digital currencies. Sa madaling salita ay sinusubukan po niyang gawing mas moderno at digital ang sistema ng pagbabayad or payment na ginagamit ng buong mundo. Kung magtagumpay ito, malaki po ang posibilidad na tataas ang adoption ng mga crypto na gaya ni XRP na kilala sa mabilis at mura na transactions. Ang ganitong balita ay pwede pong magbigay ng bullish sentiment sa market cap ni XRP. Ngayon ay ano po ang susunod na hakbang ni Swift? Batay po dito sa dokumento ay lilipat na si Swift mula sa controlled testing patungo sa real-world adoption, real-world implementation. Kasama po rito ang pakikipagtulungan sa mga bangko mula North America, Europe at saka Asia. Ang mga bangkong sasali ay magkakaroon po ng access sa digital wallets na magagamit sa settlement ng tokenized cash at payment processing na halos kapareho ng blockchain system. Kaya kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng mas mabilis at mas mura ang cross-border transactions. Sa puntong ito, sa XRP na kilala sa parehong feature ay may malaking tsansang maging default option ng mga bangko. Ito po ay makakaapekto sa presyo ni XRP sa pamamagitan ng mas mataas na paggamit at saka demand. Ngayon ay ano naman ang mga feature na nabanggit sa bagong sistema? Ang dokumento po ay nagbanggit ng ilang mahalagang detalye tulad po ng transaction cost na halos katulad ng gas fees, shared pricing data at token-based tracking. Ang lahat ng ito ay idinisenyo para mas mapataas ang transparency at efficiency ng sistema. Kung magagamit ito ng malalaking bangko, natural po na tataas ang pangangailangan para sa mga crypto na nakakapaghatid ng ganitong serbisyo.
Si XRP po ay isa sa pinaka-qualified dito, kaya posibleng magkaroon po siya ng mas matibay na position sa market. Ngayon ay bakit po mahalaga ang integration na ito? Sa ngayon, karamihan po ng digital asset networks ay nag-ooperate ng hiwalay sa banking sector. Dahil dito, mahirap para sa mga bangko na gumamit ng blockchain-based payments ng direkta. Ang plano po ni SWIFT ay maging central connector na magsasama ng fiat at digital assets sa isang seamless na sistema. Ang pagkakaroon po ng ganitong connector ay pwedeng maging dahilan para tumaas ang global usage ni XRP. Kapag mas marami po ang gumagamit, natural na lalakas ang presyo at tiwala ng market dito. Ngayon ay paano naman po makikinabang si XRP at si HBAR dito? Ang dokumento mismo ay nagsabi na makikinabang ang crypto-related payment networks gaya ni XRP at HBAR dahil sa kanilang bilis at mababang transaction cost. Ayan, naka-underline pa ng kulay red. Ibig sabihin ay hindi lang haka-haka ang ugnayan nila kay SHIFT. May malinaw po na batayan kung bakit sila kasama sa mga nabanggit na beneficiary. Para kay XRP, ito ay malaking panalo dahil lagi po siyang ikinukumpara sa iba pang cryptos pagdating sa cross-border payments. Ang pagkakaroon po ng pangalan niya sa opisyal na dokumento ay magdadala ng dagdag na kumpiyansa para sa mga investors at saka institutions. Ngayon ay ano naman ang papel ng ISO 20022 sa lahat ng ito? Kasama rin sa binanggit ng dokumento ang migration ni SWIFT patungo sa ISO 222. Ayan, 222 standard. Ang standard na ito ay nagpapahusay ng financial data na ginagamit sa cross-border transactions. Sa mas malinaw at mas detalyadong data at mas mabilis at mas epektibo ang settlement ng mga bayad. Ayan. Si XRP po ay isa sa mga unang crypto na naka-align sa ISO 222 kaya mas malaki ang kanyang edge kumpara sa iba. Ito ay maaring magpabilis pa ng adoption sa kanya lalo na kung ang mga bangko ay magsisimulang gumamit ng bagong standard. Ngayon ay ano po ang pinatutunayan ng researcher na si Smoke? Para po kay Smoke, malinaw na ang dokumentong ito ay nagpapatunay na si XRP at si HBAR ay kasama sa future plans ni SWIFT. Hindi ito speculation lang dahil may direktang reference mula sa dokumento or documents. Nakikita niya ito bilang matibay na ebidensya na magbibinipisyo po talaga ang dalawang crypto sa modernization ng cross-border payments. Kung maraming traders ang magtitiwala sa impormasyon na ito, posibleng magkaroon ng short-term bullish rally para kay XRP. Ang ganitong hype ay madalas nagtutulak ng presyo pataas. At ayan, bilang panghuli, para po sa akin ay napakalaking development ito para kay XRP at sa buong crypto market. Hindi po araw-araw na mababanggit ang pangalan ng isang crypto sa opisyal na dokumento na konektado kay SWIFT na siyang pinakamalaking financial messaging network sa mundo. Ang pagkakabit ng pangalan ni XRP sa real-world trials ay dagdag ebidensya na ang kanyang technology ay may tunay na gamit at hindi lamang po hype. Kung magpapatuloy po ang adoption na ito, posibleng makita natin ang mas matatag na presyo ni XRP sa mga darating na buwan at taon. Ang masasabi ko po ay magandang balita ito, hindi lang para sa mga XRP holders kundi para na rin sa mas malawak na crypto community dahil pinapakita nitong mas lumalapit na po ang traditional na banking system sa blockchain technology. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.